Guzman, hindi ko i-release ito hanggat hindi ko nakikita ang pinag-usapan natin. Ako naman ang pinabili mo ngayon. Si Rai TV ang bahala. Kay Rai TV magtiwala. Lahat ng trivia niya'y pasok. Kumusta kayo mga Dre? Welcome sa Rai TV. Alright, magandang araw sa inyo lahat mga Dre. Eto na naman tayo at binisita natin ng isa sa anak ng kilalang aktor noong araw. No? Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ang panganay na anak ni Mr. Renato Del Prado, walang iba, si Tita P. Tita P, maraming Hello. salamat po. Salamat. Si Miss Pilar, mga Dre. Thank you po sa pag-invite. Salamat. Salamat din po. O nga pala, bago kami mag-umpisa, nandito po kami ngayon sa... Magtaka sila, ba tayo nandito sa Music Box? Kakanta ba tayo? Hindi, kasi ako po ang publicist PR ng Music Box, powered by the library dito sa Timog. So, 41 years na po kami. So, kung may time kayo, batyal kayo, kung gusto nyo sing-along, katatawanan, gano'n. Dito lang yan sa... Timog, Music Box. Kay dad ko pala to 41 na yan. Oo. 41. Okay, mama. Maraming salamat po muli sa pagpapahulog sa amin. Ang inyo pong father ay isa sa mga most requested. Talaga ba? Isa content namin. Yes, opo. Kaya alam, wala na si dad eh. Oo nga, sayang Pero anyway, dahil nandyan kayo ma'am, kwentuhan nyo kami about sa naging buhay niya. Kumusta ang buhay noon, nung kabataan ng inyong father? Kabataan ni dad. Naging artista siya ng Sampaguita Pictures at si Doc Jose Vera Perez ang nagbigay sa kanya ng name na Renato Del Prado. Kasi Renato Mateo siya eh. So yun, tapos ng mga 60s yun part siya ng mga ng 60s ng Sampaguita. 60s pa lang. Oo, kasabay yung sila Gloria Romero, yung mga artist ng Sampaguita na ng mga sikat. Yun. Yun ang umpisa. Star 66 siya. Part siya ng Star 66. Hindi ko akalain na ganun pala siya kaaga sa showbiz. Nag-start, 60s, Sampaguita. Oo, Sampaguita Pictures. Kayo po ang panganay, di ba po, ma'am? No? Siyempre, nung wala pa kayo nun, nung nag-start siya sa showbiz, taga saan po ba siya? Siya taga Bulacan, taga Santa Elena, sa Hagunoy, Santa Elena, Hagunoy, Bulacan. Ang mom ko, Hagunoy. Hagunoy. Oh, yun. So, Santa Monica ba? Nakalimutan ko na. Kumusta ang buhay nila noon? Nung, siyempre, kinikwento nila sa inyo or naabutan ninyo. Ang buhay ba nila noon ng father nyo, marangya na? Or paano bang simple lang? Hindi naman mahirap na mahirap. Hindi rin naman mayaman na mayaman. Tama lang. Kasi yun na yung naging work niya eh. Parang yun na agad yung pinuntahan niya na trabaho. Paano po ba siya napasok sa showbiz, ma'am? Nakwento po ba sa inyo? Pa-extra-extra. Kasi lang gusto nun yung mga mahilig mag-artista, nag-e-extra-extra sila, di ba? Pag may mga shooting, punta sila. Yung father nyo po kasi talagang lalo na sa mga action, mga di ba, action movies noon, na Pinoy Tagalog action, laging nakikita ang father nyo. So kaya ako naitanong, dahil yung iba, nag-start bilang, stuntman, extra. Hindi, talagang parang kasi di ba naghahanap na si Doc Perez ng mga talagang gwapo, mistiso, yun ang mga artist na una eh. Bago tayo nagkaroon ng Nora Honor. Ganun muna eh. Di ba nakapag si Tita Gloria, di ba si Tita Susan Roses, yun ang mga itsura naman. Sila Romeo Vasquez, yun ang mga Sampaguita ng Tito Eddie Gutierrez, mga mistiso talaga. That time, mga artista talagang parang mga, pagka naging sila, maka silang Reyna at mga hali ng pelikulang Pilipino that time. Yung bata po ba kayo, ma'am, aware na kayo na yung work ng father nyo, isang artista? Nung medyo lumalaki na, kasi eto na nga, nag-uwi siya ng mga magazines noon, tapos nandun siya sa magazine. So, nagkakaroon, habang lumalaki ko, nagkakaroon ako ng ideya kung sino si Nora, sino si Vilma, sino si Susan, sino si yung magkakalaban, di ba? Amalia Fuentes. Yes, that time. May Gloria Romero pa, may Daisy Romualdez pa, dami. Tsaka nung time na yun, sinasama na kami sa shooting ni Daddy kasi ang Sampaguita Pictures nandito lang eh. Sa may Ortigas, di ba? Andiyan pa rin yung studio nila. Doon lang ang mga shoot noon. Tapos yung mga katapat noon, wala pang mga building or mga bundok yun eh.
Kaya yung mga cowboy pics during that time, Doon doon lang lang din. sinushoot. Oo. Talaga? Kasi doon sa mismong Sampaguita Pictures, may chapel na doon, may hospital na doon, may dormitory, lahat. nandun Kompleto na. Oo. So, paikot-ikot lang Doon pag lang sila nag-shoot. nag-shoot kasi meron pang sapa doon, pang mga laba-laba. Before. Ah, grabe Kaya yung yan, mga no? pelikula nila, Rosemary Sonora, kasi favorite ko si Rosemary Sonora nun, tsaka si Ricky Belmonte. Tapos third wheel nila si Pepito Rodriguez. Yun ang mga favorite ko nung araw na mga namimit ko na. Si Kuya Jer, si Boy Alano, lahat ng mga Sampaguita artist na meet ko na doon. O, syempre, bata pa lang kayo, ma'am. Artista ng father nyo sa, sa sa Sinasama niya kami. bakuran Pag-shoot ng niya. Sampaguita, no? Mm. Hindi ba kayo, parang... Nagkahilig? Nagkahilig sa... Hindi ako mahilig sa ano. Gusto ko lang nanonood lang ako. Tsaka ang ano nga noon, forward tayong konti, nung elementary, grade 5 and grade 6, na ito kinikwento din naman niya, naging classmate ko sa P. Burgos Elementary School, si Gina Alacar, si Regina Alatiit. Magkaklase kami noon, naging close kami ng grade 5 and grade 6. O, imagine mo, nasa showbiz na si Gina noon, gumagawa na rin siya ng movies noon. Panahon yun ng original Cofradia. Sila ni Tita Gloria yun. Kasama niya na rin ako sa shoot niya noon. Grade school pa lang, nag-start na pala Meron siya. ng artista talaga. Oo. Ganun? Oo. Grabe naman. Kaya nandun na ako talaga sa ano ng showbiz na yun. So, paano nyo nasabi, ma'am, na ayaw nyo yung showbiz? Parang hindi Hindi nyo naman siya... sa ayaw, basta- Hindi nyo siya, Hindi naman ako, forte, ganun. wala sa hinaga ko yung, tagayain ko yung para umarte. Walang mga ganun. Sa ako, mahilig ako noon magsulat, painting, ganun, color, mga ganun. Ibang form of art Oo. naman. Saka magsulat talaga. Kaya ang kinuha kong course sa college was journalism sa University of Santo Tomas. Wow. High school and college sa UST. Grabe. UST Education High School, UST, AB join. Sa UST. Mm-mm. Oh, uwi na Ano ako. ko yun? Ayoko na. Journalist pala itong in Yun. Ayun. So, yung kwento nun, kaya ako tinatanong, ma'am, kasi, syempre, hindi lang to para sa akin, para sa lahat na ng followers, lalo-lalo na sa mga fans ng... Oo, kasi yung mga ano naman natin, mga character actors natin during that, hindi rin naman sila masyadong nasusulat, wala rin nababalitaan about them unless merong intriga or napasok sila sa issue or Correct. ganun lang. Diba? Correct, tama yun, ma'am. So, tama, yan yung ginagawa nyo. Kasi, hindi mo na rin inabutan, yung ninong ko naman din. Sino po? Showbiz din. Kumpare ng tatay ko. Ang isa rin sa pinakamahusay na kontrabida during their time, si Rodolfo Boy Garcia. Si Sir Boy Garcia. Grabe yung kontrabida din yun. Madalas din Yun kayo. naman, mistiso talaga yun. Yung asawa niya, ma'am? Lucita Lucita Soriano. Soriano. Oo. Anak nila niya. Pati na rin yung anak niya, no? Wala. Yung isa si Marco Si Polo, Marco. yung isa si junior niya pa. Ninang niyo po pala siya. Oo. Si karamihan pala ng ninong-ninang niyo. Ang ninang ko naman sa Binyag, sa kumpil si Ninong Boy, tsaka ang una niyang asawa si Zenny Sabala. Yun ang ninang ko talaga. Okay. Sila muna, bago nag-Lucita Soriano. Okay. Tapos sa Binyag, ang ninang ko, the great Lolita Rodriguez. Kasi Sampaguita, din siya, artist din siya, diba? Tapos yung ninong ko naman, the great din, na nobelista, Pablo S. Gomez. Pablo Gomez. Grabe naman. Gumagawa ng script ni FPJ. Apo. Kaya, kulit ko nga, nandun ako lahat sa ng showbiz. Grabe ninong-ninong niyo, mga bigat. Yun, sila mga, tsaka nun, dalawa-dalawa lang ninong, isang pares lang ngayon, di ba? Maabot ng 20 pares ang mga ninong at ninang, naloloka ko. Before, nung time nyo, Yun lang, sila lang ninong at ninang, oo. pero solid. Oo, solid talaga. Mga Kasi nang nag-aaral na ako, nakikita ko pa yung ninong, si ninang, kasi nagpunta na ng Amerika after ng mga movies na dito. Si Ninong Pablo, nakikita ko yan, nung unang, naalala ko unang niregalo sa akin yan talaga, nung nag-aaral na ako. Binigyan niya ako ng journal, diary, na may laps, mga colored pencils. Kasi alam niya yung mga hilig ko magsulat. So from there, alam ko na magsulat. Sa diary mo pa lang, di ba? Na ngayon, mas komportable tayong tawagin na journal. Pero diary lang yung actually. Paano kayo nahilig sa pagsusulat? Hindi ko alam kasi mahilig ako magbasa eh. Kaya lumabo na yung mata ko, grade 5 pa lang ako, nakasalamin na ako. Mahilig ako magbasa, syempre. Usually, ano po mga sinusulat niyo po ba, ma'am? Novel? Hindi, nung araw nga, nag-try ako sa kanya magsulat sa comics. Doon. Tapos, kinuha ko rin journalism. Napapansin niyo, sino bang sinong closest friend ng mga father ninyo? Yun nga, showbiz? yung ninong ko, si Boy Garcia. Talaga? Tapos, yung mga stuntmen,
Yung mga kontrabida, mga character actors din ng ano, Na lagi niyang kasama no, Oo. sa movie. Kasi ano silang pagka-sweldo, yung sa eskolta sila kasi sumasweldo dahil nandun din ang mga opisina ng mga Apo. movie production. So nandun sila sa likod ng Garcia Building, doon sila nag-meet, doon sila kakain, kakape, ganyan. Ah, Oo, may ganun silang tropa. Tapos yung nauso yung three-wheel, yung trike, Yes. tatlong gulong, Mm. sila nagpauso noon. Sila ng ninong ko meron noon pareho. nakita ko yan. Sila nakita unang ko yun sa nagpaano picture, nun. ah. Oo. Ah. Sila unang mega noon sa showbiz. Si Sir Alex Cunanan, may ganun din. Ngayon, Sila- oo. Di ba? Pero dati sila wala yung na rin. talagang Oo, sila- tandem silang dalawa. yung big bike. Oo, big bike. Si Sir Boy Pero pala. yung three-wheeler, yung tawag nila doon. Tatlo. Nung ano ba ma'am, action na kagad siya? Hindi na. Nakitaan siya ng ano sa, dahil madalas siya sa action eh. Pagita, support din naman siya, di ba? Mga goody-goody roles. Tapos nung nag-action na siya, nag-character na siya, simula na siya kay, Ninong, kay FPJ. JJ. Kasi Ninong tawag namin sa kanya. Hmm. Yun, kay FPJ, kay Bong Revilla, kay Rudy Fernandez, kay Iswer. Lahat ng mga action. Lahat nakasama niya na. Kay, Ganun. kay Bong Revilla. Oo. Lahat. Hindi. Si Wong din, Ninong din ng kapatid ko, ni Janus. Si Janus, kapatid ko, from another mother. Yan ang para sa mga ano oo. natin. Kayo po kayo yung sa first Sa una, family. oo. First- Hindi naman nawala. Kami pa rin. Okay. Hanggang, alam mo na, di ba? Apo. Na, nagkaroon siya ng relationship with another Sampaguita star. Si Tita Verna Gaston. Nagkaroon siya ng anak doon, si Angel, pero pareho sila, they passed on na. Mm. Tapos kay Tita Ami Robles, si Janus nga, and si Chucky, dalawa sila. Ang tatay niyo ba may stricto? Bilang Disciplinarian. Hindi naman in a way na strict. ano ba? Siyempre, ang gusto ni Daddy, mag-aral ka. Okay. Tsaka nung ano na yun, nung time na yun, talagang nakasupport. Kahit nagaling na yan sa shooting or taping, pagdating niya ng bahay kasi minsan may assignment ka, di ba? Iwan ko lang yung notebook ko doon. Lalo na kung sa, di ba meron tayo nung subject na parang kailangan ibigay mo yung meaning ng mga words sa Tagalog. Wala kaming dictionary, sasagutin niya lahat. Alam niya yun. Iiwan niya lang. Tagalog eh. Taga-Bulacan eh. Tagalog. Malalim. Alam niya na yung mga salita ng mga... Alam niya nang kailangan Ano niya yung sagutin ibig- yun. oo. Talaga. Nakalagay na sa table yun. Kahit pagod siya sa trabaho. Atin niya kami sa school. Pag may time, susunduin niya kami. Kahit galing siya sa taping, hindi po siya natutulog, atin niya kami sa school. Minsan siya pa nagluluto ng ano namin, almusal. Ganun. Talaga. Magaling magluto yun. Pero siyempre nung time nila talagang kasagsagan ng karir niya. Busy sila. Busy, sa mga nagagawa daming niya pa rin pelikula yung kasi nun eh. responsibility Oo, bilang oo. tatay. Mm-mm. Kaliwat kanan yung Oo. project, di ba? May time siguro Kaya sabi ko, kahit babaero ng tatay, hindi mo kami pinabayaan. Talagang iginapon din kaming lahat para makatapos kami. importante. Mm-mm. Kasi syempre, ang mindset kasi ng ibang tao, ma'am, pag nagkaroon ng ibang family, akala Iwanan nila, na, hindi. napabayaan na yung, Hindi naman niya sa iwanan ng case po mami ko. ninyo. Kasi after ito, yung kailan lang, before they passed on, sa US sila namatay. Magkasama sila. Mm-mm. Ano bang kinamatay niya, ma'am? Nagkasakit po ba siya? Colon ba? Colon cancer, parang ganun. Doon na siya na ospital sa US. Sila ng mom ko. So, Belen. Mami Nung Belen. namatay, hindi na kayo nakaluwas doon. Hindi na, pero nagkakausap-usap kami. Nauso naman yung video call, di ba? Kailan po ba yun? May video ko na. 2013 pa siya ng past. Matagal na rin. Oo. Ilang Mami ko taon? 2018 yata. Ma'am, tatanong ko, I'm sorry, ako yung Oh. tatanong ko to. Siyempre, kumusta ang buhay niyo nung, siyempre, malakas yung kitaan niya sa showbiz that time. Okay naman. Napag-aral naman kayong magkakapatid. Oo, nagapang naman niya kami. Kaya lang, syempre, noon, parang yung mga problema niya, no, nakita ko nung ako nakapasok na ng showbiz, yung mga producer na magbabayad, pero ang tagal mo bago makasingil. Yung sabi nga nila, pud-pud na yung tsinelas o sapatos nung Artista. hindi pa nasisingil. Na utang na, hindi pa na kukuha. Ganun. Lagi kong naririnig yan. Oo. Kasi Nung araw. nangyayari talaga. Totoo nga yan. Yun ang Laging nababanggit yan. Lalo Di na ba, yung- yung mga nakakakwento mo, lalo yung mga stuntman, sila yung mga huling nababayaran, sila yung mga ganyan. na maawa ka na lang kasi syempre magkano lang naman ang Tsaka magkano lang naman ba kinikita ng mga maliliit na tao? Siyempre, yung unang binabayaran kasi dyan yung mga big stars, di ba? So sana, pag unahin naman bayaran yung mga ganyan, mga maliliit na tao. Kasi,
yun na nga yung mura mong babayaran, ba't hindi pa yun ang unahin mo? Na, di ba? Diba? Hindi kasi yung iba, nakasangla na nga eh. Parang gano'n. Yun na nga, nabuhay na nga sa utang. Nabaon na Kung sa sisingilin niya, ipambabayad niya, nakautang nakautang pa rin. Hindi pa rin nasisingil. Diba? Paano magiging ano yung mga tao sa Grabe rin yung industriya? kalakaran dati, no? Pagdating sa Oo, ganyan. kasi may Actors Guild naman, pero sana ma-address din nila yun. May FPJ naman po, ma'am. May naalala po ba kayong memories? Si FPJ kasi, pag naging close sa kanya yung ano niya, artista niya, lalo na yung mga ano niya, character actors niya, bigla na lang yan susulpot sa bahay niyo. Biglang madaling araw, igising daddy ko, mami ko, magluluto ng breakfast. Kasi chichikahan na sila. Pupunta sa bahay mismo? Pupunta sa bahay, doon sa bahay namin sa Mindanao Avenue dati, sa Sampaloc. Dalas niya doon. Walang sabi-sabi. Wala. Ano yun, parang pag walang shooting, umiikot siya sa mga ano niya eh. Binabisita niya lahat ng mga ano niya, mga alaga niya. Oh. Ganun katindi si FPJ. Ano? Ganun siya katindi magmahal sa mga ano niya, artista. Testa niya. Kaya nung i-pass on, isa si daddy sa nagbuhat ng casket niya, yung lilibing na siya. Tindi nang iniwan niya rin nung FPJ, no? Matindi si FPJ, ibang klaseng ano yan, tao. Tumatak talaga siya kasi Ang dami niyang tinutulungan pero ayaw niya ipapasulat. Oo, reporter na ako, syempre na ano na, nang-interview ko na siya. Opo. Tapos isa pa rin magaling ding makisama sa ganyan sa amin. Sino Si po? Tito Dolphy. Kamusta naman si Mandolfi? Si Mandolphy, yung makikita ko. Musta epa mo? Tatay mo, pare. Si epa ko. Pare, tayo. Yan. Tsaka isa pang namimiss ko din, si Tito Chiquito. Close din sila ng Oo, tatay. alam mo yan yung mga matataas na ano, pero ground. Very down to earth. Pupunta rin kami sa bahay niya. Ilang beses din sila nagkasama sa movie ni Daddy na binakto shooting yan. Nangangaral. Magaling mangaral yung mga yan. Lalo na magaling mangaral talaga. Isa sa nakausap ko talaga ng heart to heart. Si tatay ni Dennis Padilla. Denso. Ito, ayan, FPJ, ano yan. Apo. Laging nasa tabi ni FPJ. Ang galing mag-advise. Oo. Ramdam mo yung advice niya, no? Lalo na yung kasi siguro yung gusto niya yung nakikita niya yung nakakatapos ng pag-aaral. Yun usually yung mga topic nila. At isa pa ganyan din sa akin. Daming ganyan sa akin. Sino po? Dad naman ni Roderick Paulate. He respects journalists. Kaya showbiz yan, kaya ganun si Papang. Papang naman din nakagaan sa kanya. Tsaka yung mamang ni Roderick. Dami ko nakingga close. Sa showbiz, ano? Ang maganda, during that time kasi parang family kayo eh. Na iba lang, kailan na lang, mga artista nakahon na, meaning nasa mga network na, hindi mo na sila maabot, hindi mo na sila makita. Kung may press, kung mo lang sila makikita. Kaya kami, hindi kami kilala sa artista. May ibang artista hindi na namin kilala. Eto ma'am, dahil nabanggit niyo yon na nasa poder na sila ng mga malalaking network, kailan yung time na nangyari yon? Nung Paano? ng kanya-kanya na yung ABS. Humina? Naglelo, oo. That Naglelo time lang. Kasi mga pelikula, Kumonte, tapos mga ganun. Kaya Kaya nagkaroon nga ng trabaho ang mga tao sa TV. TV. Kasi daddy, ang unang di ba analisa siya? Sa Apo. analisa siya nanggaling. Numero ni paring kung ito. Four. So, yun, nung after nung sampagitan na nakuha na rin siya sa TV, Analisang haba din nun. sa GMA, meron silang Bahaghari Awards, naging best supporting actor pa siya dahil sa TV version ng Ligaya ang itawag mo sa akin. Si Jacqueline Jose yung doon, yung Rosana Roses. Jacqueline naman. Dami nakasama. Kaya ako natutuwa kasi kahit na luma, hindi naman luma, ibig sabihin nauna sila. Pag nakita kanila parang pamilya kanila. Andun yung respeto. Yun lang yung natutuwa ako sa mga kasama ni Daddy before. Tapos nakasama ko din. Nakilala ko rin. Nakilala din siya. Kaya tuwan-tuwa sila pag alam nila anak ako ni Guido. Si Guido, sumikat yung Guido because of Annalisa. Kasi siya yung laging kasama ni Julie Vega that time. Hanggang ngayon. Noon, nagsimula na rin ako ng pag-PR. Naging PR na rin ako ng Annalisa, dire-diretso na. Nag-pair din kayo to. 1980s yun, baka wala ka pa. Oh my God, talaga? 80s, the longest anthology. Mahalaga naman ho. Mabait kayo palagi sa akin. Annalisa. Naabutan ko pa nga yun eh. Pero nung nag-start yun, wala pa ako. So, Annalisa. di ba na, si ano yun? Si Julie Vega. Julie Vega.
Nawala na rin. Ilang taon mo nga yun nag-run yun? Nag-marry yun, ma'am. Matagal, no? Basta matagal siya. Nabuhay din sila sa ano doon. Dami ring artista doon. Doon nga kami naging magka-close ni Kuya Dick, ni Roderick Paulate, Tita Marisa Delgado, dami. Yung mga anak ng producers, si Lenny Santos, si Ray PJ Abellana. Si Ray PJ Abellana, inassign sa akin ni Tito Alfie Lorenzo nung bago pa lang niya inaalagaan na akong mag-PR. Okay. Talaga? Bago-bago pa lang siya noon. Oo, nung tatlo sila di ba? Liberty Boys yan Apo. Lito Pimentel, si Edgar Mande. Si ano yan, mga kumpare ko na rin yung mga yan Si Kuya Lito. Sila. Kaya pag nakikita-kita ngayon, nakakatuwa na pag nakikita-kita ulit. Hindi nila, siyempre proud kayo. Kasi dala-dala niyo yung pangalan ng father kasi niyo. nga dahil din kay daddy. Lagi naman sinasabi na mabait ang daddy mo, ganyan-ganyan, maalaga sa mga ganyan. Nagsisimula pa lang si Alma Moreno, may pelikula sila noon kay Amalia Fuentes, sabi, Urduha. Wala pang sakyan si Alma, sa kanya sumasakay si Alma, hinahatid niya. Mga ganun. Ganun ang sama ng mga artista before. Maganda, matino. Parang family nga Naabutan niyo yung before, tsaka ngayon, ma'am Ano yung pagkakaiba? Namimiss na. Sobrang Namimiss ko yung dati, syempre. Iba yung relasyon ng artista at before. press ngayon. Oo, kasi iba. Basta may family, pa talaga. Ramdam mo yung, Oo. yung... Kaya kung nakikita ko sila, pupunta dito yung mga dati ng mga artista, ang saya lang. Enjoy, kanta-kanta sila dyan, mga ganyan. Minsan, nandito si Jojo Abellana. Nandito rin. Oo. Kapatid ni Ray. Kumusta yung relationship niyo sa mga kapatid niyo? Kila si Janus? For a time naman, nagkakasama kami. Pero ngayon sarili ng buhay. Siyempre, hindi mo naman mapapakailaman kung ano yung private life niya. Siyempre. Pero dati, nag-stay din ako sa kanila. Nakalala ko naman mom niya. Wala namang problema sa amin kahit ng mga kapatid ko sa kay daddy. Okay. Kasi alam niya naman. Kilala namin silang lahat. So, in good terms kayo ng family niyo. Yun ang maganda, May iniwan ng... Wala namang kailangang away-away. Alam niyo naman, ma'am, pag ganyan, showbiz na ng mga tao yan Oo. Di ba? Unless mag-artista rin ako. Charot. Yung sa akong kapatid sa akin, nag-artista din pero sandali lang. Ang pangalan niya, Dalia Delgado. Kasama ang lagi niyang movie noon with Anthony Alonso. Kapatid ni Alicia Alonso. Alicia Alonso. Ang naabutan ko dyan na mga action stars, yan, sila Ace Berhel. Si Ace, nag-PR din Alas. sa Ace Verhel. Really? Tagal. Kamusta naman siya? Noon, napaka-isa yan sa pinaka, minamimiss nga nila yan pinaka-generous na actor din before. Sir, nagkakamali kayo. Mahal po si Christina. Kaya mahal na mahal din yan ng press. Yan, si Ruby, si The Boy, tsaka yan, magkaano yan. Iwasan niya ako. Iwasan ko rin siya. Pangako. O ano? Pizza tayo? Yung pare din kasi yan. Sila ni The Boy. Yan, mga namimiss mo kasi wala na sila. Ano na lang ngayon? Puro Memories na lang. Memories na lang. Kasi yung mga supporting that time, hindi nagkaroon ng spotlight Hindi. Wala, yun nga Diba yung mga behind the scenes karamihan. Oo, pero kung iisipin mo, napakalaki ng ambag Kasi ngayon ang mga character, ang mga supporting, mga malalaking pangalan pa rin Opo. Diba, hindi mo walang nananalo pang stuntman or extra or whatever, just mga awards. Kaya nga pag pinalabas namin yung mga dating character actors na sobrang familiar yung mukha, pero hindi nila alam yung pangalan. Tutuwa na sila na ito pala yung buhay na meron palang ganun. Na may mga nag-artista palang ganun. May mga ganung artista pala. So nung namatay yung father niyo, ma'am, siyempre malungkot. Oo. Kasi ang layo namin siya. Nasa Hindi nyo man lang napuntahan, 2013. Pero nakakadalaw naman ako before doon. Palagyan nyo, ma'am, bakit humina yung movie before? Kasi nabutan nyo Karoon na ng mga kanya-kanyang mga dahil sa network ba? Oo. Kasi artista nito, hindi mo pwedeng kunin to. Kailangan hindi kasama yan. Mga ganun. Nakatali. Oo, may mga tali-tali na. Nagkanya-kanya. So, dati nun, pwede kang mag-guest sa lahat ng TV show na yan. Pwede kang walang bawal, no? Oo. Okay. So, nagkaroon ng Regal, ng Viva, ng Seiko. So, may kanya-kanya din sila mga kasi yung iba, ang sinasabi nilang isang factor is yung piracy. Yun, isa yun. Kasi lahat ng mga pinalabas sa sine,
Nandun na sa Baklaran. Anong mga most memorable moments ninyo sa inyong tatay, ma'am? Na hindi nyo makakalimutan, pwede nyo share sa amin. Yun nga, yung pag-aalaga niya sa amin, yung magluluto, hahatid, ganyan. Mas ang dami-dami mong natutunan sa kanya. Dami, dapat mga bagay, mga simple lang kung tutuusin, pero pag inalala mo, ay, sabi ni daddy, ganito daw. Mga Nagdala-dala nyo pa rin hanggang ngayon. Sasakay ka lang ng taxi. Pag sakay mo, lock mo na lahat. Mga ganun kasimple ba? O pag kami naramdaman ka na ano, buksan mo na yung ano, mga ganun. Defensive. Ang nangyayari, nagagamit ko ngayon. Oo. Ganun talaga. Ganun pala siya na Marami tatay. siyang turo. Lalo na pag yung sa kalye, kasi nagda-drive siya, di ba? Ako hindi na ako nagda-drive. Kasi nag-away kami doon sa kotse ko. Tinamad akong mag-aral. Ayoko na, daddy. Binalik ang kotse. Ganon. Ganun yung tatay. Hindi naman overprotective. Talagang yung Hindi natural, naman. normal lang. Ang isang away namin in showbiz na may nanira sa akin sa kanya. Nagkalat ng chismis na ganito ko na parang kinokonek ako sa isang tao. Eh, nakakabwisit yun kasi kadugo ko yung nagkalat. Alam mo yun? Mas masakit. Kadugo niyo pa mismo. ko kasi nasa showbiz din siya. Pero wala na siya, kaya okay na, huwag na siyang pag-usapan. Pero walang katotohanan yung sinasabi. Wala. Naging urban legend nga eh. Ibig sabihin, mabigat na. Nilink ako sa kung kanito. Kaya nagalit kayo dahil unang-una. Tapos na-involve pa yung best friend ko. Magkaaway tuloy kami dahil because of So nag-aaway kayo ng father nyo? Mayroon kayo? nagkaroon kami ng ano nun. Dahil Siyempre, dun sa issue na yun? lumaki ako na hindi ka pwedeng sumagot sa tatay mo pag mali ka. Pag sa matatanda, di ba? Pero noon nangutuwiran talaga ako kasi hindi totoo. Apo. Ganun. Pero eventually, Overtime, nalaman din na hindi naman talaga totoo. Yung siya nagalit, yung siya nagkalat. Kapatid niya yon, yun na lang ang masasabi ko. Masamang magalit ba si Guido? Ay, oo. Sama. At kami, lumaki kami sa palo. Ng chinela, sinturon. Ako naniniwala ako. Hindi na yan mararanasan ng mga bata ngayon. Kasi report ka na nila. Ganun, masaya kami nun. Pero yung ano kasi ma'am, yung palo, yung pagiging stricto ng mga magulang natin. Kasama yun eh. Kasama yun eh. Oo. May Mas maganda pa nga yung pagtanda mo, may ilubog ka sa intindihan mo ganun eh. eh. Oo. Magiging kagaya ko, lumaki din ako na ganun yung mga magulang ko, stricto sa akin. Nung bata ako. Pero eventually, over time, na-realize ko na tama pala sila. Dahil kung hindi nila ako Diba kung ngayon nga, kung makikita mo yung mga bata, matitimpi ka na lang eh. Kung sagot-sagutin. Ay, naku, hindi pwede yun. Iba ng mga kabataan Ano ngayon. pa, pag sumagot-sagot ka. Ngayon, tinatawag nila yung parents nila by their first name. Ano ka ba? Grabe, no? Nawawala kaya ng Filipino culture. Wala, nawawala din. Pag unitusan mo, mukhang ibon. Wait Puro lang. Waiting lang. Waiting. Hanggang wala lang nangyari, kaka-wait. Pag di ka, susut-sutan ka na agad ng titingnan ka na ng So, lumaki kayo sa palo. lumaki sa utos na kailangan gawin mo, kaya gagawin mo na. Kaya yung disiplina. Kung nagkaroon tayo nawala sa school din to, GMRC, Good Manners and Right wala Conduct. Saan galing yan? Sa pamilya galing yan. Correct. Bago ka magano sa school, pamilya mo wala. Tama Yung po, disiplina tama mo. po. Yung pagkakalat lang eh. Sabi ko nga ngayon, mga kilala ko nag-workshop, direct, isama mo naman sa curriculum mo yung GMRC para yung mga bagong artista. Alam nila kung paano sila magkakaroon ng value. Hindi yung acting lang. At ngayon po ba, ma'am, anong pinagkakabalahan niya, ma'am? Sulat pa rin. Sulat pa rin. Kolum-kolum sulat sa online, tsaka sa hataw. Yan, tsaka limelight.ph. And then, Sa PR. nag-PPR pa rin Mga pala kayo. artista, PR. Active pa rin pala? Oo. Active pa rin. Kasi edad ko na yung si Dal, 1980 ako nagsimula. Ilang taong kayo nag-start dito, ma'am? Ito since kasi nung araw, punta na kami dito nila Ate Lods. Pag pwedeng maging disco to, tas parties, birthday parties, ganyan-ganyan. Tapos nagkaroon ng sister bar sa Malate, yung library. Apo. O doon naman din, nag-PR din ako for the longest time. So ito pa lang parang So, nung tinuloy ito ni Mamo Andrew De Real at saka ni Boss Jeric Gadeha, nag-partner sila.
para tuloy-tuloy yung pangalan ng music box, hindi mawala. Under ano rin pala to, library din. Isa lang, Sila. sister company sila. After na mawala yung original owner, nagkaroon na to ng bagong owner, tapos hindi na niya matutuloy. Sinalo ni Mamu para tuloy-tuloy, walang break ang music box. Okay, so Dire-diretso 1984, I'm sure marami ng mga sikat na stand-up comedian siya. Oo, galing Arnel Ignacio. dito nang galing. Oo, dito. Marami nang galing dito. Sila KitKat, sumalan din. Si Pokwang, dito siya nag-practice para manalo siya dun sa yung sinalihan niyang contest. Talaga po. Oo. Sabi ko na Dami. sa iyo eh. Kasi magagaling kumanta, magagaling magpatawa. Hanggang ngayon, Tapos yun, meron din ibang bars. Kinukuha din yung mga host dito. Anong daang bisita ngayon? Kaya nga ng famous words ng ating supermodel of the world. Alam mo, tuloy-tuloy ang pag-welcome back sa'yo. Ba't hindi ka pa dito tumira? Oo nga, nakakaloka, tama na. gusto naman ngayon ng music box, ma'am? Sa Okay naman, may times na okay, may times na hindi. Pero ganun talaga yung ano. Pero ang hinahanap kasi ngayon ng tao, yung gusto nila mag-enjoy sila. Tapos masarap ang pagkain, maganda yung Number sound, one yun. ganun. Lahat. Oh, Pang family, ano din kasi, hindi lang mga pag-inom. Hindi lang inom-inom. pwede na kahit mga bata pwede dito. Hindi lang, Oo. pang pamilya po ito kasi na-try ko na rin napakasarap ng Mag-attend pagkain. ka na ng party rito, di ba? Na-experience ko na dito one time birthday ni Doc. Ito, napakasarap ng Doc Floy. food. This is Doc Floy. Thank you very much for remembering my dad kasi nga hindi lang siya. Yung marami sa kanila yung hindi naman nakita sa limelight, di ba? Walang lalaman about them. So ngayon, maganda na nalalaman niyo rin po yung mga buhay-buhay ng mga tao before. Paano sila nagsimula at ano rin ang mga nagawa nila for the industry. For the longest time. Nag-start siya ng 60s. Oo. Nag-retire siya ng... Ito, nung ano na siya, nung pumunta na siya ng US. Kailan Kasi po ba siya- nagkagawad pa siya sa barangay namin sa Socorro, in Cubao. nagkagawad pa Oo, po? habang on the side, umaarte pa rin siya, pero Paunti-kunti na lang. nagkagawad pa rin siya sa Cubao. Tapos after yung kagawad, tsaka lumipad na to, sa US. Pinetisyon na siya ng kapatid ko, sila ng mom ko. So, yun yung huli ng niya, salang niya sa showbiz. Thank you po for remembering my dad. Okay, oo nga, maraming salamat sa lahat ng nagre-request. Ang dami na nila eh. Actually, nakaraan pa po ito. Oo nga, sabi nga ni Doc Sakto Floy. lang, sabi ni Doc Floy. Ako si Kuya Ray pala. Oo, yung nandito sila, no? At saka nung araw, ang mga di ba sa Israel, ang mga barkada din niya, puro stuntmen. Pag pupunta kami ng Tondo, para kung Reyna. Naalala Lahat ng stunt. Yung mga, alam mo ng ano, di ba? Tapos kay Daddy din, mga pupunta sa bahay po, mga stuntmen, character actor, yung mga, kaya alam kong protektado ako ng mga. Huwag sila magkamali. Nakita ko sila, di ba nakita ko sila lahat dito, ayun na pala sila. Opo. Oo. Ang dami. Mga iba naging director, di ba? Yung may kilala ng director. Yung kilala ng director na ang tawag sa kanya ay Boy Tigas. Alam mo, sino yun? Boy Tigas, parang alam ko na yan. Yan, sila Kuya Efren, Reyes, yan mga ano nila. Tada ni Dad. Maraming salamat po ulit. Sa lahat ng nag-request ng kwento ni Guido, Mr. Renato Del Prado. Maraming salamat po. At Tita P, thank you so much sa pagkakataon. Thank you, Doc Floy. Doc Floy, tsaka Kuya Ray. Pasya ka ulit dito, Huwag niyo kalimutan na bisitahin ang Music Box. Okay. Thank you. Thank you sa inyo. Salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.